Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan ko, anchor po ni Father Pep Bakay sa programang Barkadahan kay Kristo. Isang radio program po of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. And today is November 11, 2014, Tuesday, and it is the 32nd Tuesday in Ordinary Time ayon sa liturgical calendar natin po, no? Sa Catholic Church yan. And also, it is the feast day ng isang santo po, Saint Martin of Tours. Mamaya po, pag-usapan din natin ito. Si Saint Martin of Tours, isa siyang bishop na naging santo. Okay, at ngayon pong gabing ito, second evening na wala po dito sa program natin ang main anchor na si Father Pep, kasi po lahat ng pari ng Pampanga nasa Tagaytay ngayon for a retreat and updating yan. Of course, we should continue praying for them dito sa yearly retreat nila every November. Ayan, of course, kasama na nila ang bagong Archbishop natin ng Pampanga, si Archbishop Florentino Dong Lavarias. First time nilang makasama siguro sa isang retreat na ganyan, no. Mga 140 something ang mga pari natin sa Pampanga. So nandoon po sila. Okay, pero hindi po ako nag-iisa sa booth, may kasama ko. Dapat po dalawa yung Go-Go Girls ng Tuesday, pero parang nawawala ang isa. Hindi ko alam kung nasaan siya. Nag-text. Nag-text siya. Okay, wala po Sister Rose. Nakalimutan. Nakalimutan daw niya na Tuesday ito nag-text si Sister Rose. Ay, Rugon. At may temo pega na kami. Sign of na yan, aging. lagot na. Okay, pero kasama ko naman po ang maganda na co-host namin pag Tuesday, si Sister Joanne Salangsang. Yan. Sige, bati ka muna, Sister Joanne. Maraming salamat, Tita Son. Maganda. Para naman akong nag-blush dyan. Anyway, welcome po sa lahat po na nakikinig, lalo na po nandyan sa across the sea. Yan, nagtitext na sila, Tita Son. Malapit na rin po ang Christmas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Stay tuned po. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Okay, alam po ninyo, dahil mga 20 minutes before time, nandito na kami sa loob ng booth. Hindi ko alam, may nanonood na pala sa amin dito. Nagte-text na, no? Kasi nagse-selfie kami dito. Ito kasing kasama ko, litrato ng litrato. Ayan. Okay. Anyway, sige po, let's enjoy 1 hour listening, and hindi lang po yon, sana madama natin ang presensya ng Panginoon, no? Habang tinatalakay namin ang gospel natin ngayon. Of course, mauna muna ang mga hotline numbers ng paborito ninyong Bright FM 91.9. Yan, ang Sun po 0932-462-0898, 0932-462-0898. Globe po 0906-445-3177, 0906-445-3177. Yun po yung mga hotline numbers. Ito naman po yung mga text line numbers. Text line numbers naman po natin sa Globe, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Sa Smart naman po, 0918-351-8282, 0918-351-8282. Okay, parang nawawala yata yung sound. Dali. Meron na? Okay.
May nagte-text, nagte-text po nawawala sa atin. daw ako. Ganyan. Saan ka na lang po- pupunta? Nandito lang po ako sa radio booth. Nagtatago. Nawawala ang sound siguro ng isang microphone. No? At kung minsan kasi hindi ko man napapansin na nawawala ako sa may microphone. Yan. Okay. Okay na, Brother Gerald. Sige, naririnig nyo na daw po ako, no? Okay. Yun pong Connect Kakatikista, isang SMS program po or services ng mga katikista. Kung gusto po yung sumali, ayan, mag-text po kayo ng REG, capitalized space, yung pangalan nyo, and then slash yung address ninyo, school or parish or vicariate. And then, padala po ninyo sa Globe 0927-891-0966. 0927-891-0966. Yan. At kung gusto nyo naman pong manood sa internet, sa live streaming po, meron na pong nanonood. Magbuhat kaninang, di pa kami nag-uumpisa. I think from other countries po yung mga nagte-text. www.ustream.tv and then i-search po ninyo yung Bright FM 91.9. Hello po yung mga nasa ibang bansa na maagang nanonood. Ano po? Maraming salamat po for patronizing. Okay. And then kung gusto nyo naman pong audio lang, sound lang, hindi kami nakikita, yung mga past episodes nasa Facebook naman po. Ang Facebook account name po ay Barkadahan kay Cristo Pampanga. At nandoon po yung mga nakaraang episodes. Ayan. Okay. Naku, ang dami na nating texters okay. O sige, umpisa na natin, Sister Joanne. Basahin mo yung gospel for today. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to the apostles, "Who among you would say to your servant, who has just come in from plowing or tending sheep in the field, 'Come here immediately and take your place at table'? Would he not rather say to him, 'Prepare something for me to eat. Put on your apron and wait on me while I eat and drink. You may eat and drink when I am finished'? Is he grateful to the servant because he did what was commanded? So should it be with you. When you have done all you have been commanded, say, 'We are unprofitable servants. We have done what we were obliged to do.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Okay. Hello. Okay na po. Okay. Napakaganda po ng gospel natin ngayon. Kahit hindi masyadong mahaba, maiksi lang po, no? Para bang the master and the servant, no? Or sa lengguwahe natin yung boss tsaka yung trabahador. Opo. Ayan. Sige, gamitin nga natin yung lengguwahe natin. The master. Pero sige, ang Panginoon muna, no? So, tinatawag siyang master. Usually, di ba, ang master o ang boss o bossing, siya ang sineserve ng servant or ng empleyado, no? Usually naman ganyan no. Pagka boss ka, isa-serve ka ng empleyado mo. Ako kung minsan, alam mo, hindi ako komportableng gano'n. Si Ruth, no? Sa opisina, kung minsan, ikukuha niya ako ng inumin, no? Yung pag lunchtime, kukunin niya yung plato kong pinagkainan. Parang hindi ako komportable. Wala naman sa posisyon kasi yung gano'n, no? Kahit ikaw pa ang boss sa opisina. Mas gusto kong ako. Kaya lang mapilit si Ruth, kukunin niya. Ako na lang po. Pero siguro nga yung iba nasasarapan sila sa ganon. Uy, mataas ka, boss ka, pinagseservisyoan ka, kung pwede lang hindi ka magbubuhat, kung pwede lang pero mas masarap yung ikaw ang boss, ikaw ang nagseserve, kagaya ng Panginoon. Ayan, no? Ang Panginoon, hindi niya ginawa yon na siyang nagpapaserve. Kung hindi, siya ang nagsiserve.
Kaya nga, di ba, sa Bible may sinabi siya, I came not to be served, but to serve. Nasa Matthew Sabi niya. 20:28 yan, Tita Son. Okay. Mukhang nakaredy ka doon. Ako, hindi ko alam ang number doon. Memorya ko Gumawa lang. tayo ng konting Memorya ko lang reflection. ang sinabi ng Panginoon, Oo. pero hindi ko memorya kung anong chapter. Yan ang ano ng Katoliko, no? Pero actually naman, pwede naman yun eh. Yung, ang importante, yung verse ang memorya mo, no? Opo. Okay, pero of course, equally important din kung alam mo rin yung chapter tsaka verse. Okay, so ang Panginoon natin, hindi niya ginawa yon. Siguro magbibigay ako ng example, yung Last Supper. Diba? Yung Hoy, siya winas ang na yun. nakaka-touch naman yon. Kasi siya ang master, ang Panginoong Jesus. Pero ang ginawa niya, siyang kumuha ng planggana, ng tuwalya, at tinugasan niya yung paa ng mga apostoles. Baligtad. Diba? Dapat yung apostoles ang gagawa nun, no? And then, meron pa yung after the resurrection, nung nasa lake sila, tsaka yung mga apostles niya, yung tinatawag na the miraculous catch, no? Sabi niya, come and eat, sabi niya, no? Sa mga apostles niya. So, hindi yun yung usual procedure ng isang master o ng isang boss, no? Na siya ang magse-serve. Actually, dapat nga, yun nga, ang servant, ang empleyado ang magse-serve. Pero sabi ko nga kanina, napakaganda kung isa kang boss, isa kang executive, isa kang CEO sa malaking kumpanya, malaking office, paminsan-minsan naman. Of course, normal lang yung sineserve ka ng mga empleyado mo. Pero paminsan-minsan, no, yung mga baka may nakikinig kayang executive sa atin. Meron po, Tita Son. Paminsan-minsan po, alam nyo, i-try ninyong kayo naman ang mag-serve sa mga janitors, sa mga ordinary staff ninyo, mga clerks, gano'n, no? Sige, kuha nga kita ng inumin, gano'n. Unusual ba yon? Oo, no? Unusual ba? Oo, yun Ako, nga, no? at ako, Tita Son, ano lang ako, sabat lang kita. Sige. Unusual, sabi mo, no, kung unusual Oo. ba yun? Nung una, no, ako ay nahalimbawa ko po dito si Among Pep. Lalo na nung first time ko po dito. Di ba, after natin nagre-radio, sabay-sabay tayong kumakain, no? Oo. Nung touch na touch talaga ako sa tsaka hangang-hanga talaga ako sa kanya noon. Nung every time po na magdi-dinner tayo, 'di ba, i-bless niya po yung food after nating i-bless, lalo na yung meron mahilig si Among Pep sa may sabaw, no? Oo. Siya pa ang maglalagay sa cup natin maglalagay ng ng soup. sabaw sa soup. So doon Oo. lang na, Oo. grabe, sabi ko, syempre na-experience ko rin yung may mga boss, no? Sister Son. Ako po talaga yung nagsiserve, no? Ganyan. Pero si Among Pep, sabi ko ganyan, sa sarili ko, nakaka-touch naman. Ganito, ang galing naman. Sabi ko, nakakahanga. Sabi ko ganyan. So, ganun nga ang ginawa ng Panginoon. Siya ang nagsaserve sa mga CEO po, sa mga malalaking corporations, no? Na napakaganda po talaga yung, or maybe, not necessarily ang isang janitor mo, ay kukuha mo ng pagkain. Kasi palagi ko walang gagawa. Si Among Pep, Hindi, sa mga executive, mga big corporations, let's say, for example, ang may-ari ng Robinson, ng no? Palagi ko walang gagawa nun. Pero, why don't you try po yung mga executives ng mga corporations, big corporations, na paminsan-minsan kayo ang mag-serve sa mga nakakababang empleyado ninyo, mga janitors, ganun. Or maybe, i-offer ninyo silang kakain, tapos bibigyan mo ng pagkain, no? Yung ulam, ganun, no? Ako I also admire people na yung mga rich people na kasabay nilang kumakain yung kanilang mga servant. Not servant, yung mga kasambahay. Kasambahay. Oo, ang ganda kasing tingnan, no?
Naku, baka maraming magalit sa akin. Pero po, magandang tingnan. No? Siguro, kung ayaw nyo man ng araw-araw, paminsan-minsan, tawagin ninyo yung mga kasambahay ninyo, ay, hali kayo, sabay tayong kumain. No? Kung maluwag naman yung mesa, kayong mag-asawa at 2 bata lang, tapos malaki yung mesa, why don't you try even once a month lang na tawagin lahat ng kasambahay, yung driver nyo, yung gardener nyo. Sige, sabay-sabay tayong kumain. Natatawa ka, hindi magagawa yun. Hindi. Hindi, may naalala lang ako yung tita ko po. Kasi nga ganyan ako dati, tita. So, syempre may mga pinagdadaan, may mga pasta yun, no, na dala siguro ng kabataan. Noon, pag nagsasalita ako, yung parang napaka tawag taklesa na sinasabi. Tapos meron ako na-mention na katulong, sabi kong ganyan. Katulong, ganyan. Kinorek niya ako doon. Sabi niya, wag ganun ang address mo, sabing ganyan. Yun nga, kasambahay, tulad ng sinasabi mo sa akin, kasambahay. Kasi doon mo makikita yung yung kung paano mo tinatanggap yung, 'di ba? Hindi mo siya tinuturing na iba, kundi rin, pamilya din siya. Teka, may nagte-text, hindi daw tayo naririnig, nakikita lang daw tayo sa internet. Sa Vienna, yung nag-text. Baka po doon lang sa kanila. Oo. Naririnig ba tayo? Daming nagte-text, so yung iba, hindi tayo. Nakikita daw tayo, nagtatawanan, pero di daw naririnig. From Vienna. Pinapalabas ako ng ating technician, wait lang. Sige. Okay. Okay naman. Sige po. Yung nanonood po sa Vienna, Europe ito, paki-check nyo lang po yung internet nyo kung hindi nyo kami naririnig, pero nakikita nyo kami, no? Dito po naririnig daw kami. Okay. Sige. So, yun, siguro pwede din nating idugtong dito sa gospel natin yung volunteerism. Ngayon nga daw, sabi nga, yung mundo daw natin ngayon para bang puro economic transactions na lang ang alam natin, parang ang mentality natin, economic transactions. Ang ibig sabihin nun wala nang libre. Lahat binabayaran, although masarap ang libre, pero parang wala nang libre. Lahat babayaran mo, lahat daw may corresponding pay, sabi nga, no? Parang ganito din ang ibig sabihin ng gospel, no? Kaya yung volunteerism na talagang napakagandang trait ng isang Pilipino ay nababawasan na daw, no? Working without reward, no? is already slowly dying, sabi nga, no? Kaya ang gospel natin ngayon, it is a timely reminder kung ano ba talaga na tayo talaga ay we are mere servants, we serve, no? Itong ang servanthood mentality na to, nire-remind din tayo na we cannot demand from God. Kapag may ginawa tayong mabuti, kapag nagtrabaho tayo, hindi tayo nagde-demand sa Panginoon. Kasi, nilalang niya tayo no? Kung may ginawa tayong mabuti sa kapwa, then, kailangan natin gawin yon. Sige nga, magko-comment ka nga. Oo, no? Kasi, we cannot demand from God kasi we are doing God's work. Kung ano yung ginagawa natin sa simbahan, sa kapwa natin, parang tinutuloy lang natin ang trabaho ng Panginoon. Amen. Sige, may may additional insights ka sa gospel natin ngayon? Opo, mag-a-add po ako doon sa sinasabi nyo, Tita Son. Tama po yun, no? Yung sabi nyo, yung ganyan na, kumbaga, ito po, yung offering natin na love expression of love din ito, di ba, Tita Son? Na yung, the gift of self-giving. Di ba po? Yan, napakaganda yan. Yun po yung gusto nyong sabihin kanina, yung true love, kasi nga, di ba, is sacrificial, generous, and selfless.
Example, Tita Son, Mm-mm. 'di ba? Sa isang nanay, sa isang magulang, Mm-mm. 'di ba? Lalo na nung kapanahunan nung matatanda, nung panahon na 'yon, ang gusto nila, 'di ba? Sila ang pinagsisilbihan din. Oo. Pero ngayong panahon ngayon, Mm-mm. ikaw na talaga nagsisilbi sa mga anak mo, yung kung kulang na lang subuan mo pa, yung ganyan. Oo. Kasi andun yung love, yung expression of love, yung hindi mo inaano na dahil ako ang nanay mo, dahil ako ang magulang mo, kailangan ikaw ang yung pong pagiging selfless. Mm-mm. 'Di ba po, Tita Son? Oo. Kumbaga, yung God himself is love kasi nasa 1 John po 'yon, Tita Son, no? Mm-mm. And he fills our hearts with a boundless love na kumbaga that gives what is good for the sake of others. So if we love one another, God abides in us and his love is perfected in us. Oo. 'Di ba po? So talagang nandoon yung love, expression of love kung papaano natin magagawa yung pagse-serve na sa lalo na sa mabababa rin, yung sa mga volunteer na trabaho, Tita Son, no? Oo. Kahapon lang example ko lang, ang lahi-lahi ng pinuntahan namin. Tapos nung natapos yung na meeting nyo, opo, no? yung meeting namin, no? Tapos nag-share si Sister Edna, no, doon sa school niya, no. Alam niyo, natatouch ako sa kanya kasi lahat yung kulang na lang, libre na lahat yung service niya. Oo, sa ano daw Sa yung school niya. yung tinayo niyang school Opo. sa barrio daw pero kasi wherein hindi makakapag yung mga sineserve niyang mga kabataan na galing sa mahihirap na pamilya, hindi nila masusuklian yung ginagawa niyang serbisyo. Oo. yung sabi kong gano'n, no, nung habang nagkukwento siyang ganyan, ito yung tunay na love, yung walang hinihintay na kapalit, kundi yung gusto niya. Yung gusto lang niya, yung mabigyan niya ng edukasyon, yung mga Oo. Oo. yung mga kabataan doon. Meron naman tayong naririnig naman sa labas, no? Naririnig. Oo. Sa kanila Sige. yung wala, Okay. siguro. Sa Huwag ka na Vietnam. magpa-bother. Oo. Okay. So, Yun. totoo yung sinabi mo, no, yung meeting nyo kahapon, yung isang school na itinayo ni Sister Edna Manlapas po, no, yung dating head ng religious ed sa AUF, no. Opo. Nagtayo po siya ng school sa isang baryo sa Candaba. Bahay pare, yung baryo Pare, po ng parang St. Peter and sineserve Paul. niya yung mga mahihirap na pamilya. Opo, ang dami Minsan ng scholar. nga daw pumapasok yung mga bata, hindi pa kumakain, gutom, so siya Opo. pa ang magbibigay ng pagkain. Opo. No? Kinukwento nga kahapon ng kasama natin sina Brother Pat. Yung pong kay Among na simpleng act po na Oo. pag ano sa atin, yung paglagay po Oo. ng sabaw Oo. sa ano, di ba Oo. po? Minsan kasi may Yun nga. pinagdadaanan tayong So, servanthood nga po yun. Opo. Yung Yun, volunteerism humahanga ako. and servanthood. Ang meron pa pong isang pwede nating i-link dito sa gospel natin, yung tinatawag na unprofitable servants. No? Yun bang kung minsan kasi gumagawa tayo ng mga trabaho, ng mga bagay na kasi obliged lang tayo na gumawa, no? O for example, bibigyan kita ng example. Oo, ang isang politiko, no, papagawa ng billboard na ginagawa ang daan, no? Ang daan sa baryo niya or sa sinasakupan niyang ang ginamit niya ay taxes ng mga tao. And then, nilalagay niya yung pangalan niya yon, a project of opo. mayor so and so. Yan. No? A project of councilor so and so. Pero actually, hindi galing sa bulsa niya yon, galing sa taxes ng mamamayan. Pero para sa kanya, he's obliged to do that, na ipagawa niya yung daan or yung project na yon because siya ang mayor, siyang leader, namumuno, kumbaga. no? Opo. Pero napakahirap po yung ganon, yung unprofitable servants, no? Ang Panginoon po actually, no, God never owes us, no? Kapag ka nagtatrabaho tayo para sa kanya. Everything comes from him. Po. Kaya nga sabi ko nga kanina, hindi natin
hindi tayo pwedeng mag-demand sa Panginoon na eto, ginagawa ko po ito para sa inyo, para sa mga mamamayan. Hindi po, kasi nga we are just continuing God's work, no? Siguro po napakagandang tanong sa inyo bago kami mag-break, ano po. Do you give your best without expecting to be rewarded? Napakaganda po yan na paminsan-minsan pwede nating gawin na we give our best sa trabaho natin, in any work that we do, and then hindi tayo nag-e-expect anything. No? Just it comes from the heart, no? Na ginagawa natin, nanggaling sa puso ko ito, pero hindi ako nag-e-expect ng karampatan na sahod or whatever. No? So, sige po, mag-break muna tayo at I hope yung mga nanonood sa internet talaga pong text ng text, parang nasasayangan silang nakikita lang kaming nagtatawanan, ngumingiti, nag-a-action ng kamay, pero hindi daw kami naririnig from Vienna. Paki-check na lang po. Okay naman po. Hindi, paano na lang po natin? Pwede naman nilang mapakinggan dun yung mga past episode natin sa FB, di ba po? Siguro bukas yung ngayon ma-upload bukas. Okay, in the meantime, naka-ready na ba yung music ni brother? Okay, nagbabalik po ang programang Barkadahan kay Kristo. Wala po ngayon ang main anchor, si Father Pep. Nagre-retreat po sila at kasama ko po sa booth ngayon si Sister Joanne. Ayan, napakaganda po ng talakayan namin kasi po it is about servanthood, real servant, no? Ang Panginoon na
talagang sinabi niya na I came not to be served but to serve. Kahit po siguro napakaganda pong i-address ito sa mga matataas ang posisyon, no, that once in a while maging humble tayo at i-serve natin yung mga nakakababa sa atin. Yan. Okay, may mga texters po muna tayo. Babasahin ko from 2272. God honors the faithful servant who loves and serve others generously. He is ever ready to work in and through us for His glory because God loves us without measure. Maya Bengi po, Sister Zon and Sister Joan, at sa mga kabarkadahan po natin kay Kristo. James. Si James. Yeah, hello, James. Si Brother James na tiga Santa Rita. Thank you, James. Napakaganda ng maraming salamat, James. Nakikinig sila. Okay, thank you pala nung last Friday na Okay. From 9444 naman, sa ano ito? Pampanga Jail. Yan. Itong number na to. Sabi niya, nakikinig kami ngayon. Okay naman. Ngayon, Laiko, meeting dito sa, sa Junjun. Yung mga Laiko, nagmi-meeting sila sa may Junjun. Kompleto kami, Sister Zon, ikaw ang wala. Nagmi-meeting sila ngayon, yung mga Council of the Laity. Oo nga, no? Sa may Junjun dito sa San Fernando. Sayang. Hindi ako pwedeng mag-absent dito sa radio program kasi wala si Father Pep, no? Hanggang bukas, hindi ako pwedeng mag-absent. Ayan. Okay, text nyo na lang sa akin kung ano yung napagmitingan. Okay, yung ibang mga texters natin, from 0221, good evening. Barkadahan kay Kristo, I would say to serve people and share what we have is so much fulfilling. God bless. Totoo po yun, no? Sharing what we have, that is also serving. And then, yun pong 4129, galing pa ng Vienna, bago po kami nag-umpisa, mukhang nanonood na nga siya sa internet, no? At kitang-kita daw kaming masaya at nagtatawanan at nagse-selfie. Ito pong kasama ko kasi yan, ang hilig mag-selfie. Nakita tuloy tayo. Magandang gabi po dyan sa Vienna, sa inyo pong nag-text. Marami pong salamat. Okay, sabi pa niya, ang sarap daw ng buhay dito sa Pinas. Sabi niya, pa-selfie-selfie na lang. Siguro po talagang mahirap ang nasa abroad, Tita Sol. Oo nga. Kahapon nga, 'di ba, yung Monday episode natin for migrant workers, no. Totoo 'yon, yung malayo sila sa mga minamahal nila. No, pero kaya po ninyo 'yan, kayong mga OFW, no? Kaya nyo dahil totoo, nagsasakripisyo kayo for your loved ones, no. Malaking yun din sa Panginoon. Lalo niya kayong mamahalin sa ginagawa ninyong pagsasakripisyo. Yan. Sunod-sunod yung mga text niya. Ayan. Thank you po dun sa mga nasa abroad na nakikinig. Okay. Siguro banggitin na natin, wala ka ng additional na sa gospel natin ngayon. Yung additional na insights. Punta na tayo sa buhay ng santo natin ngayon. Sister Joan, may additional ka pa? Ito po, may nag-text sa akin. Sige. Sabi, a generous person forgets what he gives and remembers what he receives. Remember, the greatest gifts are not material things, but the love we give, the joy we share, and the hope we inspire in others. Sabi niya. Yun. Ang ganda po ng kanyang tinext. Okay. So, ito pa yung additional text nung tiga Vienna from 1154. Sabi niya, okay na po ang audio at video dito sa Vienna. Salamat po. About topic po, about love. Gaya po ng pagmamahal ko. Ayan. Parang sa'yo, Joan, ito. Mukhang love letter. Baka gusto mong... Naging sa akin?
love text pala, hindi love letter, love text. Kasi minsan, Tita Son, meron po... Mamaya daw niya Opo, babasa. meron po kasi, Tita Son, na yung love, yung ang tingin nila, akala nila about sa money lang, no? Oo. Yung akala nila, hindi nila alam, yun, di ba, tinapik po natin yung quality time. Baka si ano po, yung nagte-text si Joan na lang pong magbabasa kasi kasi nung Webes natawa ako dahil Bakit po? love story yung tinetext eh. Baka meron silang pinagdadaanan. Sa akin na siguro gustong ito. Sige, basahin mo Humingi lang. Okay, so pag-usapan natin yung santo po ngayon, si Saint Martin of Tours. Yan, November 11, feast day po niya. Si Saint Martin of Tours, sa France po yon, no, yung Tours. Namatay siya November 8 sa Tours, France, year 397. Opo. Yan. His feast was celebrated from the 8th century through the Middle Ages. At siya po ay pinanganak sa Hungary at ang tatay niya ay Roman official. At ang pag-aaral niya, he was educated at Pavia in Italy. Yan. Nag-enlist po siya ng Imperial Guard. And then, alam mo, ang ganda ng kwento niya. Minsan daw, binigay niya yung kalahati ng suot niya, siguro yung t-shirt or polo, sa isang namamalimos. And that was in year 334. And then, later on, nagpakita sa kanya ang ating Panginoon. At alam mo kung sa panaginip, no? Doon sa panaginip niya, ang Panginoon, suot-suot niya yung eksaktong binigay na damit. Opo, na no? kung polo shirt man yun or t-shirt. Nakakaano yun, no, yung napanaginip May niya. naalala Tapos, po ako sa kwento si niya. Jesus Christ mismo ang nakita niyang nagsusuot. May naalala Nung po. pinagbigyan niyang, nung damit na binigay niya. Sige nga, ikwento mo. Meron pong May kahawig. May kahawig po. Ito naman po, batang bulag daw. Kinuwento po ito ni Father Deo habang nagmimisa po noon. Kumbaga ito po yung simple act of kindness. Tsaka yung love nga. Sabi niyang ganun daw. Sabi po daw niyang ganun. Parang merong yung mga pari ata or basta papunta sila ng parang retreat, ganyan. Ano nila yung bulag. Narinig niyo na po yung kwento niyo? Hindi pa. Nasikuhan. Oo. Yung bulag may dala po na sumambulat po yung mga dala niya. So dahil nagmamadali po itong mga nakabunggo sa kanya, iniwanan nilang ganyan. Pero meron pong isang bumalik. Tsaka niya pinulot. Tapos binigay niya sa bulag na bata. Tapos tinanong daw ng bata, alam niyo po, are you Jesus Christ? Oo. Tinanong daw guys. Kasi bulag hindi niya, ito palang bulag na to, ang ano po pala sa kanya, sinasabi sa kanya ng magulang niya, si Jesus nga mabait, matulungin. So, tinanong niya yung dahil bulag siya, kayo po ba si Jesus Christ? Sabing ganyan. So, yun po yung... So, ang basihan nung bulag na bata ay yung pagiging mabait nung nagbigay sa kanya. Sa pagiging matulungin niya. Yun ang nagiging basis naging niya. basihan no? niya po. Kaya tayo, kapag mabait tayo, para bang, yun nga, ang ibang tao, parang nakikita ang Panginoon sa atin, no? True. Napakaganda po yun. Kapag mabait ang isang tao, parang nakikita ang Panginoon sa iyo. Tsaka yung pagiging mababa ang loob talaga. So, ito pong si Saint Martin of Tours, ganun siya po, no? Napakaganda yung isang parte ng kwento ng buhay niyang yon, no? Tapos, sa Hungary, nung bumalik siya doon, na-convert niya ang mother niya, no? Maring siguro ang mother niya dati talagang hindi Kristiyano, pero mother pa niya yan, di ba? Ang hirap i-converte pag magulang, no? Kasi pwedeng sabihin ng magulang, ba't mo ako kino-convert? Mas marunong pa ako sa'yo. Anak lang pero, kita. anak lang kita. Pero itong si Saint Martin of Tours, na-converte po niya ang mother niya, no? And then, nagkaroon din ng time na he took the life of a hermit, no, sa isang lugar
at sa isang site ng monasteryo. Mahirap ang maging hermit, di ba? In the West. Mag-isa ka, tahimik, Opo. no? Tayo, yung sanay tayong nakikihalubilo sa ibang tao, mahirapan tayong maging hermit. Kayo po, Tita Son. Parang mahirapan ako. Parang mahirapan ho kayo. Yung kasi sanay kang may kausap, madaming kakilala, madaming Pero kaibigan. di ba po, Then suddenly, ikaw lang mag-isa sa bundok. pero di ba minsan po na-share ninyo sa amin ng, yung halimbawa, pag halimbawa mag-retire na talaga kayo. Pero hindi naman hermit. yung talagang Sa bahay, maghahalaman. Opo, Pero diba? syempre, nag-expect ka pa rin na binibisita ka ng mga pamangkin mo, ng mga kapatid mo. Ah. Pero yung hermit na sa bundok, kung mag-isa, walang kausap. Bisitahin kita na. Oo. Kausapin natin yung mga halaman Mahirap mo. yung hermit. Opo. Kailangan may ka pa din, may kausap. Opo. And then ano pa yung alam mo kay Martin de Ang Tours, Saint alam Martin? ko po sa kanya, at the age of 18, doon pa lang siya nabaptize. Yun po. Malaki nang nabaptized, ano? Oo. Nung nabaptize siya, 18 years old. Paano kaya yun, no, Tita Son? Kasi ako po, ilang taon, ito lang year na to ako na kumpil, no? Pero alam niyo po, parang may kulang. So sa kanya, papaano po nangyari kaya yun na 18 years old siya? Pero yung pong yung gawain niya talagang maka-Kristo. Pero yung naging gawain namin, hindi naman po naging maka-Kristo nung panahon na yung talagang tinawag ako, Tita Son. Kumbaga, witnessing talaga. No? Yung pong Tinawag ka ganyan. ng Panginoon. Nag-start ito lahat nung nag-CLS po ako. Sunod-sunod Charismatic, na yun. no? Oo. Sa kanya, paano po kaya yun, no? At the age of 18, hindi siya nabaptize. Doon pa lang siya nabaptize. Meron namang ganun Kung minsan kasi, ngayon, yung mga kabataan, kung minsan malalaman nila na hindi pa pala sila nabinyagan, kung minsan, madaming mga dahilan. Ang nanay, nakalimutang sabihin, maybe nawala yung mga papeles, ganon. At maagang nahiwalay ang anak sa magulang, so hindi niya alam na hindi pa pala siya nabaptize, or kung minsan naman nabaptize sila, hindi nila alam, no? Pero once na nalaman po ninyo at the age 18 na kayo at hindi pa pala nabaptize, you have to do something. Siguro lakaran mo na mabinyagan ka, kasi napakaganda pong yun yung unang-unang sakrament, at alam po natin ang sacrament binigay sa atin ng Panginoon. Regalo sa atin, no? Para magpabanal sa atin. Amen. Isang ng mga sacraments pabanalin tayo, no? Kaya kagaya po ni Saint Martin of Tours, nga, matanda na siyang nabinyagan, 18 years old. Kung nangyayari po sa atin ito, yun nga, sabi ko, gawin natin kaagad ng paraan. Okay. Ano pa ba? Isa siyang miracle worker. No? And then, na-elect siyang Bishop of Tours in year 371. At alam mo, yung pag-stay niya sa monasteryo, madami daw mga tao na na-attract sa vocation ng priesthood. Wow, ang dami niyang siguro dahil sa nakikita sa kanya, isa siyang modelo. No, modelo, kaya nasa gawa rin po kaya yun. Kaya na-attract siguro yung mga tao, no? Ayan. Ano kaya ano kaya yung mga nakaisang attract sa kanila, no, Tita Sol? Yun nga, yung kabanalan niya, tsaka isa pa siguro yung pagiging miracle worker niya, no, yung may reputation siyang isang miracle worker, no. Ayun, madaming mga mga dahilan sa attraction sa kanya, sa vocation dahil sa kanya, no. Pero there was a time then, no, during the Roman Empire, panahon ng Roman Empire, at nag-gain liberty ang simbahan, na siya ay talagang na-criticize siya ng mga bishops and priests, no, who would not accept the austere life na Martin expected of them.
No, kasi si Saint Martin, gusto niya ang mga pare, they should live austere lives, no? Yung hindi maluho, ganyan, no? Oo, yun ang isang ni Saint Martin of Tours, no? And during that Pagiging time, simple. sa panahon niya, matagal na to, year 300, no? Opo. Parang 300. namamagitan siya sa mga divided na clergy noong panahon na yon. Mahirap yung trabaho yun. Maging oo. pumagitna, kumbaga, Oo, pumapagitna mediator siya, no, oo. Tita Son? Mm-mm. Nagiging, Oo. So, kaya naging siya, one of the best loved and most popular saints nung naging santo na siya. No? Kaya sabi nga, yung period na yon, yung tinatawag sa sa ibang bansa, late autumn, no, is called Saint Martin's Summer. So, biro mo tinawag pang sa kanya, no. Di ba yung panahon na yun yung mga leaves, no, falling from the trees, yung mga yung Fall, mga pag-fall, yung nila trees, yung mga punong kahoy, wala ang mga leaves nila, no, parang di pa Diba, nangyari dito ito, no. season yun ng fall, pag yun po ang tawag nila. Yung late autumn na yon na nangyari sa kanya, no, yung popular tradition na yon. So yan po ang isang naging pagiging popular ni Bakit naging Saint Martin of Tours? Kasi siya, namatay siya sa Tours in France. Ayan, kaya usually kasi ang mga santo, Akala ko yung tours po na nagtutour. Oo nga, Sorry. ganun nga ang spelling. Kasi ang mga santo natin usually, Sorry po. kung saan sila namatay or namuhay, tapos dadalhin nila sa pangalan nila. Like for example, Saint Rose of Lima. Lima is in Peru, if I'm not mistaken, no? Kung saan, Yung kung saan sila nalagutan ng hininga nila, Santa no? Teresa de Avila. Opo. Avila is a place, doon siya namatay, is a place, I think, Spain. Ngayon ko lang po Avila. nalaman na meron palang tours na place. Tours sa France yun. France, Candes, near Tours in France. So, doon siya Makakarating namatay. tayo dyan, Tita Son, Oh. sa France. Mukhang may, may pangarap kang, Magtutur-tour tayo doon. Sige. Ang gandang, Sama tayo ni Among. Si Among madalas din siya minsan doon, no? oo. Pupunta ng Europe. Okay, nung daw namamatay na si Saint Martin of Tours, meron siyang sinabi. Sabi niya, Lord, if your people still need me, I am ready for the task. Your will be done. Sabi niya. Ang gandang mga salita, no? Siguro maganda nga yung, halimbawa, may sakit ka, iniisip mo nang malapit ka nang mamatay, pwede rin sabihin mong your will be done. Sabi nga, Lord, if kung sa palagay po ninyo, pwede pa akong mag-serve, ituloy ko pa yung ginagawa ko, then heal me. At kung hindi naman po, kung tapos na yung mission ko, your will be done. 'Di ba? Maganda Opo. 'yun. Matatanggap mo ng husto kung yon, kung malapit na talaga. Just pag sinabi mong kagaya po ni Saint Martin of Tours, your will be done. Yun na talagang na. Yung akin, Tita Zon, example ko lang po, no? Di ba? Ang hirap. Siguro sa akin, sa inyo po, hindi. Kasi sanay na kayo. Ako, meron pa rin nung times na ninenervous ako dito sa harapan. Tapos, minsan, yung mga reflection na ang hirap, parang nahihirapan po akong gawin. Talagang grasya rin minsan, para mabigyan ka ng wisdom, para kung ano yung ma-input mo, no? Tapos, yan, naiisip ko po na ang dami niyang binigay na grasya ng Panginoon. So, etong ginagawa ko para sa Kanya. Yan po yung pasalamat ko sa Kanya na ito po yung way of thank you ko na upo ako dito. Ganyan. Yung para makapag-serve nga. So, parang naiisip ko ito na si Saint Martin, no? Yung kung paano po kalalim din yung pagmamahal niya sa Diyos, no? Yung minsan, yung hindi niya na
mahirap na para sa kanya. Oo. Pero it's still, your will be done, sabi niya po. Mm-mm. So yan, parang nakaka-connect po ako sa ganun. Oh, okay. So, ito nga po ang santo natin at isa pang maganda sa kanya ay yung nung mawala siya dito sa mundo, he left this life a poor and lowly man and entered heaven rich in God's favor. So, ibig sabihin na nung mamatay siya, kung tutuusin, galing siya sa isang pamilyang may kaya kasi Roman official siya, and during that time pag Roman official ka, hindi mo pwedeng sabihin mahirap ka no. Maring ito nung buhay siya no, si Saint Martin talagang tumulong siya ng husto, kaya nung umalis siya dito sa mundo, poor and lowly man siya, na kahit na galing sa isang mayaman na pamilya. Kaya talagang santong Parang si Saint Francis po ba, no? Ganyan, no? Saint Francis of Assisi. Mm-hmm. Si Saint Francis, alam ko, galing sa isang mayaman na pamilya, pero pinili niyang maging sumama sa mga mahihirap, no? Talagang saintly, kilos. Mm-hmm. No, hindi madali. Hindi katulad ngayon na sinasabi ninyo lahat pag walang libre. Oo, yung economic ngayon convenience talagang wala, para bang hindi na uso ang libre. Diba po? Oo. Alam mo, kung back to basics tayo nung unang panahon, yung mga magkakapitbahay naghihingian lang ng asin, toyo, gano'n. Ano panahon po ninyo yun? Oo, pero ngayon ngayon. Pag may pinagawa ka or meron kang pinasuyo, kung wala kang iaabot na para pakuswelo sa kanila, hindi nila papansinin. Oo, totoo yun. No? Kung may gusto kang iutos, gano'n. Kaya pag alam nilang nagbibigay ka, talagang hindi ka mahihirapang maghanap ng ganyan. Sana ibalik natin yung mga ganun, kasi ang ganda pa ring tradisyon yon. Okay. Sige, yung closing prayer natin, of course, tungkol pa rin sa santo natin. It is truly right and just, our duty and a source of salvation, to give you thanks, omnipotent and eternal God, and to praise you for the holy life of Bishop Martin, who was a glorious disciple of Christ your Son. With ardent longing, he prepared for baptism and already knew how to show his love for the poor, with exemplary generosity. Abandoning the uncertain honors of military life, he put himself at the service of the King of the universe by monastic profession. And when in your benevolence you feel that he be a shepherd of your flock, his zeal for the true faith and his love for your church made him a shining example for all and a model of every form of justice. Amen. Okay.